Hello everyone! Welcome again sa ating pong Global Harvest Goshen Ministry Real Life Issues Podcast. And I'm so excited tonight to pray. Magsisimula po tayo ngayon sa episode na Crossroads sa gitna ng buhay. Anong gagawin mo? Ayan, we are your host, Pastor Edric. And I'm Beth. And tonight, we're diving into a real life issue na, madalas nating pong nararanasan at yung moments po na hindi mo na alam ang gagawin kapag sunod-sunod ang ating mga problema, kulang ang sagot at parang tahimik si Lord. Ayan, anong gagawin mo? Friends, brothers and sisters, anong gagawin mo sa ganitong crossroads po ng buhay? Alam mo yung pakiramdam na parang lahat ng option mo mali. Mali lahat. Naranasan mo na bang mapagod sa kaiisip kung anong next step? Sa career, sa relationship, sa family, kahit minsan sa ministry or kahit sa sarili mong mental health. Hindi ka nag-iisa. Si David sa Bible, example, sa Psalms 13 verses 1 and 2. Sinabi niya, "How long, Lord? Will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Even people of faith experience confusion and silence." Okay, so magbigay ka ng example here. Example. Marami tayong baon dyan. Biblical example, Number 1, si Joshua at the crossroads. Ito po ay matatagpuan sa Joshua chapter 1 verses 1 to 9. Si Joshua po ay nasa isang malaking crossroad sa buhay niya. Kamamatay lang ni Moses at ngayon siya na ang bagong leader ng Israel. Dadalhin niya ang buong bayan sa promised land. Pero maraming kalaban, maraming unknown at siguro maraming takot din. Isipin mo si Joshua, hindi siya superstar, Yes. Assistant lang siya ni Moses, di ba dear? Yeah, For yes. years. Sa mahabang panahon, assistant lang siya ni Moses. Tapos biglang si Lord ang nagsabi sa kanya, ikaw na ngayon ang mamumuno. Ano po ang main point ng story ni Joshua? Dito po sa chapter 1 verses 1 to 9. Sa punto na yon, he could have walked away. Dahil nga po sa takot, dahil sa malaking responsibility na ibibigay sa kanya. Pwede niyang sabihin, Lord, hindi ko ito kaya Wala akong experience. Wala si Moses. Pero sa gitna ng crossroad na iyon, ang sabi ng Diyos sa kanya, in Joshua chapter 1 verse 9, "Be strong and courageous. Do not be afraid, for the Lord your God will be with you wherever you go." Hallelujah. Second example. Yes, another pa. Dami kong baon. Example, Biblical number 2. example naman, number 2 is si Ruth at the crossroad. From Ruth chapter 1 verses 16 to 18, ito po yung context niya. After losing her husband, si Ruth po ay nasa isang malaking crossroads. Pwede siyang bumalik sa Moab, sa family niya, sa comfort zone niya, or sa dati niyang buhay. Or pwede siyang sumama kay Naomi. Si Naomi po yung biyenan niya. Sa isang bagong lugar at yun po yung Bethlehem. Na hindi niya kilala ang mga tao at hindi sigurado ang future. Imagine niyo po si Ruth. Wala na siyang asawa, wala siyang source of income, foreigner pa siya kung susunod siya kay Naomi. Pero ito ang sagot ni Ruth. Anong sagot niya? Anong sagot niya? Where you go, I will go. Okay. Your people will be my people and your God will be my God. Wow. Hallelujah. Sa Ruth chapter 1 verse 16 po yan. Yes. So grabe po yung sagot ni Ruth, Grabe di din. ba? Yes, grabe. Sa halip na piliin ang easy way out, pinili niyang sundan ang Diyos ni Naomi. Even if it meant facing the unknown. Sa crossroads ng buhay, gaya po ni Ruth, may mga pagkakataon na kailangan mong
pipiliin ang pananampalataya kaysa convenience. Di ba, dear, no? Yeah, right. Hindi Talaga, man ah. klaro ang Hirap future, yun, no? pero klaro kay Ruth kung sino ang gusto niyang sundan. No? Klaro sa kanya kung sino yung kanyang pipiliin, kung sino ang kanyang susundan. At ang kanyang pinili at ang kanyang susundan, ang Diyos ng Israel. Amen. Buti na lang. No? Yes. At dahil sa faith niya, hindi lang siya naging bahagi ng people of God, naging part pa siya ng lineage ng ating Lord Jesus Christ. Galing. No? Matatagpuan po yun Yan. sa Matthew chapter 1 verse 5. No, ano po ang main point ng story ni Ruth? Ruth chapter 1 verses 16 to 18. Ano sabi, Yan, no? dear? So, sabi po dyan, if you have your Bible, you can open it. Sabi, kapag nasa gitna ka ng hindi klarong desisyon sa buhay, huwag kang matakot piliin ang landas kung saan mo mas makikilala si Lord. Yeah, right. Yan ang ginawa ni Ruth, di ba tay? Mm. At dahil doon, ginawa siya ni Lord sa paraan na higit pa sa kanyang inaasahan. Alright. Amen, So, no? thank Yes. you. Salamat, dear, sa dalawang example. So, Yes. mayroon pa tayong pangatlo. Hindi pa tayo tapos, di ba? Yes, amen. Meron pa tayong pangatlong example, no, sa Bible, itong mga tinatawag nating may mga crossroads. Crossroads sa buhay. Siyempre, ano, ang the best example natin, sino? Wala mo dear, Ang Lord Jesus yeah, Christ. galing mo si Lord Jesus, no? Ano yung crossroad niya? Doon po sa Gethsemane, no? Yes. Naalala niyo yung kwento nung dear, no? Dear, si Jesus sa Gethsemane. Sa Matthew 26, no? Sabi ko nga, if you have your Bible with you, na po, please open to Matthew 26, verse 36 to 46. So, itong context nitong ating crossroad ni Jesus mismo sa Gethsemane, no? Eh, alam mo, si Jesus dear dito, no? Bago siya ipinako sa krus, alam mo ba, na doon siya sa Gethsemane. Anong ginagawa ni Lord sa Gethsemane? Ayun, nagpipray, no? Alam niyang, no? Alam ni Jesus mismo, malapit na siyang, hulihin, saktan, at ipapako, no? I-betray. Actually, no? He was, dear, di ba? Jesus Christ was fully God, Yes. but also, purely human, no? Kaya Amen. naramdaman niya yung pong tinatawag nating bigat, takot, at pressure ng decision. Yes. And at the moment po na yon, nasa crossroads siya, no? Tinatawag nating crossroads ang ating Panginoong Jesucristo. Will he submit, to the Father's will or walk away? Alright? So, isipin mo ito, no? Isipin mo to, dear, no? Kung si Jesus na walang kasalanan, perfect, no, Son of God, alam niyang kung susunod siya sa kalooban ng Diyos, anong mangyari siya? Dadanas siya ng walang sukdulang sakit at pagdurusa. Pero ito ang dasal niya sa Matthew 26:39. Ano yung prayer ni Jesus, no? In the midst of his suffering in pain doon sa Gethsemane. Sabi niya, My Father, it is possible, let this cup pass from me, yet not as I will, but as you will. Wow, dear, grabe ito, Yes, no? Grabe ito, di ba? Kahit po si Jesus dumaan po sa tawag natin moments ng kanyang crossroads, yan, no? Yes. Crossroad ng kanyang buhay. Pero in that moment of crossroad, ito maganda, no? In that moment of crossroads, dear, no? He chose what? Surrender. Yes. Okay, he chose what? Obedience, Obedience. no? He chose what? Love. Wow, Amen. para sa iyo at para sa akin. Yes. Para sa iyo, dear, para sa akin din, ano? Amen. Kung si Jesus Christ nga po ay dumaan po sa tinatawag nating crossroads of life, ikaw din, no? Aminin mo, no? That's good thing. Aminin mo. No, tayo, aminin natin, dadaan tayo diyan, no? Pero po ang tanong, ito yung tanong, ano po? Kapag masakit na, no? Kapag natatakot na, ayan. Susunod ka pa rin ba sa kalooban ng Diyos? Ayan. Ang sagot ni Jesus, anong sagot ni Jesus? Not my will, but yours be done. At dahil po doon, alam nyo, mga kapatid, kaibigan, friends, at dahil doon, nagkaroon po tayo ng what?
salvation, kaligtasan. Well, amen, hallelujah. Amen, yes. Because of that crossroad, no, maging sa crossroads ng ating Panginoon, makikita mo yung promise, yung result ng kanyang crossroad o ng kanyang paghihirap sa buhay ng bawat isa. And that is salvation for all. So ano ang main point ng story ni Jesus sa Gethsemane? Palagay mo, my dear. Sa Matthew 26:36-40, ano yung pinaka main point ng story nito? Alam mo ba 'yan? Yes. Ano 'yon? Kapag nasasagot. Okay. Ikaw na sumagot. Ikaw na sumagot. Okay, so ang main point sa story ni Jesus doon sa Garden of Gethsemane, and I believe, alam niyo po yan, no? Na kapag nasa gitna ka ng pinakamahirap na decision sa buhay, Alright. remember this. Remember. Ang pagsunod, kahit masakit, may tagumpay sa Wow. dulo. Amen. Why? Because we obeyed the Lord. Yes. We obeyed the Lord Hallelujah. Jesus Christ. And our reward doon sa dulo is our Lord Jesus Christ. And through that obedience, we were saved. You were saved. Amen. Sabi mo sa rin, I am Yes, saved. We are yes. saved. Amen. Because of that crossroad na Yes. dinaanan ng ating Panginoon Kristo, no, sa Gethsemane. Wow. So, pero alam niyo po mga kaibigan, friends, brothers and sisters in Christ, sa gitna ng, alam niyo po, kawalan ng sagot, may paalala po sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Paborito ko din, no? One of my favorite life verse, no? Yeah. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Sabi po doon, trust in the Lord with all your heart, all right? And lean not on your own understanding. Amen. In all your ways, sabi nun, submit to Him, and He will make your path straight. Amen. Woo! Hallelujah. Yes. Ibig sabihin po, yan, hindi mo kailangang maintindihan ang lahat. Okay? O yan Let me repeat that, no? Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat. Yes. Ang kailangan mo lang po ay magtiwala kung ikaw din ay dumadaan sa mga crossroads ng buhay natin. Hindi ito tinatawag nating, blind faith, dear, no? Yes. Ito yung faith na alam mong may Diyos, no? May Diyos na nakakakita beyond sa Yes. nakikita natin. Amen. Tama? Yes, amen. Tama? Tama. Tama, no? So tama. So alam mo din, may kaibigan ako, no? Nawalan ng trabaho, nagkwento sa akin, no? Habang, nawalan na ng trabaho, tapos may sakit pa ang anak niya. Hirap, no? Tindi nun, no? Yun ang mga crossroad, no? Hindi niya alam kung paano magsisimula. Pero anong ginawa niya? Palagay mo, anong ginawa niya? Well, simple, umiyak siya kay Lord, no? Yes. Help! Humingi siya ng tulong kay Lord. Nagpatuloy siya, no? Kahit wala siyang nararamdaman na sagot. Yes. Now, months later, hindi lang po siya nabigyan ng trabaho. Okay? Hindi lang po siya nabigyan ng trabaho. Nakahanap pa siya ng purpose sa pagtulong sa ibang nawalan din, no? Friends, brothers and sisters in Christ, sometimes our lowest points, our lowest points become our turning points. Yes, Wow. amen. Let me repeat that. Sabay nga tayo, dear. Sometimes our lowest points become our turning points. Wow, gandang tagline Hallelujah. yan, no? Yes. Magandang tagline po yan sa inyong mag-asawa. Gawin nating tagline kayo, dear, no? Sometimes our lowest points become our turning points. Amen? Amen. So, mga kapatid, ano po ang application nito sa atin, itong pinag-uusapan natin? Ano bang application nito, dear, sa palagay mo? Okay, so our life application, yung crossroad sa gitna ng buhay, anong gagawin mo? Anong gagawin natin? Okay? So, sa bawat yugto ng buhay, darating ka talaga sa crossroads, no? Alright. In all ages yan, Wala kasing pinipiling ages yan. Yung tipong may dalawang daan, no, na haharapin mo, pero hindi mo alam kung alin ang tama. Minsan, ang dali na lang sanang sumuko. Minsan, gusto mo na lang piliin ang mas madali. Pero ito po yung tandaan natin. Let us remember this. First, don't make decisions out of fear. Huwag tayo gagawa ng decision nang tayo ay may takot.
No? Katulad po ni na Joshua, ni Ruth, at even our Lord Jesus Yung Christ. example natin kanina. Yan, yung example ko po kanina. Lahat po sila, even the Lord Jesus Christ, humarap sa crossroad na may dalang takot. Natakot bang Lord Jesus doon? Human din. Yes, part of the oo. emotion. You see, no? Kasi human pa rin ang Lord Jesus Christ doon. Pero hindi sila nagpatalo sa takot. Di nga sabi niya, Amen. pinasyo nga si Lord, di ba? Yes. If it's your will, so may takot. May konti. May konting Konti. takot. Kasi pinapakita rin doon na, gaya na Human sinabi side. ni Pastor Edric, may human side ng ating Lord Jesus. So, pinili nila na ang pagsunod. No, even the Lord Jesus Christ, pinili niya ang pagsunod sa kanyang Abba Father. Huwag tayo o huwag kang magdidesisyon base sa takot. Right. Dahil kapag takot ang pinanggalingan ng ating desisyon, madalas mali ang direction. No? Namamali po tayo eh. Mas maganda kung ang decision mo, ang decision po natin, ay base sa pananampalataya. Amen? Right. At pagtitiwala sa Diyos. Amen. Malaking ano po yan, malaking aspect po talaga yan sa ating Christian faith, yung pananampalataya at saka yung pagtitiwala sa Diyos. Hindi sa kaba o pangamba. Ang ating pong Lord Jesus ang source ng ating peace. Right. Kaya nga po He is the Prince of Peace. No? Hindi po fear. Kaya doon ka dapat kumuha ng gabay. Doon po tayo kukuha ng gabay sa ating Prince of Peace. Ngayon, ang tanong po, are you choosing comfort or are you choosing obedience? Yan po yung number 1. Then, number 2, seek God first, not just options. No? Hindi lang basta pili ng option A, option B. Ano mapipiliin ko? Si option A, si option B. Mini, mini, mo. Walang si. Walang si. No, ganun eh. Ano kayo pipiliin ko, no? Ang mahalaga po, tinatanong mo ba si Lord? Yan. Mahalaga po talaga nag-a-ask po tayo kay Lord. Palaging tinatanong ang Lord. Tinatanong ang Holy Spirit. Sabi nga po sa Proverbs 3 verses 5 and 6, no, nire-remind po tayo nito, trust in the Lord and He will direct your path. No? So, pag tayo po nagtiwala sa ating Panginoon, yung ating daan, yung ating direction, gagabayan niya po tayo. Amen? No? Bago po tayo magdesisyon, ano po ang dapat nating gawin? Lumuhod po muna tayo sa Panginoon. Punta tayo po doon sa altar of the Lord Jesus Christ. Hindi po niya tayo pababayaan. Hindi tayo pababayaan po ng ating Panginoon. Di ba, dear? Right. Unahin mo si Lord. Sabi nga po, seek God first. God first, G1, no? So, unahin mo si Lord. Hindi lang G1, hindi lang mga options. Naalala ko po yung G1 na yan eh. No? So, bago ka magdesisyon o pumili, lumapit po muna tayo sa Lord at humingi ng gabay. Si Lord po muna, no? Before anything else. No? Si Lord po muna. Bago ka magdesisyon o pumili, lumapit tayo sa Lord at humingi ng gabay. Minsan po kasi, inuuna natin ang sariling plano. Tapos, saka si God. No? Pagka yung word na napalpak na, Lord, ikaw na po, lalapit na po ako sa iyo, Lord. Napalpak po yung plano ko eh. Pero hindi po dapat ganon. Last no? resort. Yes, no? Minsan, So, si Lord po muna dapat. Dahil kung siya po ang ating uunahin, siguradong tama po ang direction po na ating tatahakin. Amen. Right. Yan. Amen. So, number 3. May number 3. Number 3 pa. Choose faith over control. Piliin po natin ang pananampalataya sa ating Panginoon. So, sometimes, the right choice won't make sense agad. No? But faith, yung pananampalataya po natin means stepping even when you don't see the full picture. Yung pananampalataya natin, we are walking in faith eh. No, hindi tayo yung to see is to believe muna. No, believe and you will see. No, yun po yung faith natin. But faith means stepping even when you don't see the full picture. Katulad po ni Ruth. No, sabi po niya, tatandaan niyo po yung sabi ni Ruth,
Your God will be my God. Kasi nung time po noon, si Naomi, pinapayagan na po niya si Ruth na bumalik na po doon sa kanyang birthplace. Pero nakita ni Ruth yung pananampalataya po ni Naomi, yung kanyang biyenan. Kaya ang sabi po ni Ruth, your God will be my God. She didn't have answers, but she chose to follow God. So, piliin po natin ang pananampalataya kesa sa control. No? Ibig sabihin po noon, minsan gusto nating hawakan po lahat No? Ako muna magpaplano. Didiskartihan ko muna ito. Yung resulta, timing, ako muna to. No, di ba? Minsan guilty. Pero, hindi natin kayang kontrolin ang lahat. Di po ba? Hindi natin kayang kontrolin lahat Mas mabuti ang magtiwala po tayo sa ating Panginoon, sa ating Lord Jesus, sa Holy Spirit. Kahit hindi mo alam ang buong picture, kasi si Lord alam niya ang dulo, kahit nasa simula ka pa lang. Kasi Lord po siya God po siya Alam niya Alam niya kung ano po yung magiging wakas natin, alam niya kung ano yung magiging dulo po ng desisyon na siya po ang ating pinili. Yan, amen. So, reflection question. Yan. May reflection question ka? Yan po, no? Para po sa inyo po na ating pong mga kapatid na very supportive po sa ministry ito ng Lord Jesus. May question po ako. Sasagutin nila yan, yes, sasagutin niyo po ito. Sa comment section. Yes, sagutin niyo po sa comment section or pwede niyo pong i-message po kami ni Pastor Edric or sagutin nyo na lang po ito sa Lord during your prayer time. May prize ba sila? Yes, may prize po kay Pastor. Ay, basta sa'yo wala. Pwede nyo pong sagutin ito even during your quiet time. Ito po yung question. May decision ka bang kailangan gawin ngayon? Pinagpe-pray mo ba ito or pinapangunahan mo si Lord? Sa gitna ng pressure, pipiliin mo pa ba ang kalooban ng Diyos? Yan po yung tatlong questions po natin. Now, ito po yung final encouragement na gusto ko pong ibigay po sa bawat isa sa atin. Kasama po kami doon ni Pastor Edric. Sa gitna po ng crossroad ng buhay natin, you need or you don't need to know everything. No, hindi mo po kailangan malaman lahat Just trust the one who does. May kanta nga po niya, naalala ko nagtuturo ako sa school, segue lang ako, dear. Sige. Tinuro ko po yung kanta sa bata na, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Yon, medyo sensya na po sa boses ko. And He shall direct. Yes. He shall direct your path. Yan. Diba? So, God is not just at the destination. Nasa daan din po siya. No? Lumalakad po tayo, kasama po natin ang Diyos. At sa bawat paghakbang po natin sa pagsunod natin po sa Panginoon, makikita po natin na may purpose si Lord sa atin. Kahit sa uncertainty. Amen. Amen. Yan. Thank you, Okay, dear. Yan sige, po ikaw yung, naman. final encouragement. So, mga kaibigan, brothers and sisters in Christ, if you're standing, okay, if you are standing at a crossroad right now, okay, hindi mo na alam ang gagawin, maybe try this simple prayer, okay? I would suggest this simple prayer para po sa ating lahat. So, this is a simple prayer na po about po sa atin tonight. Sabihin lang natin, please, kung with all your heart, repeat after me this prayer, Repeat after me this prayer. Lord, hindi ko po maintindihan ang lahat, pero alam kong hawak mo ako. Let God lead even when the path looks, blurred or hindi mo maintindihan. Okay. Minsan ang unang step ay hindi ang solusyon, kundi submission, Yes, right? submission. So that's the first step. Okay? Hindi solution kundi submission. So let us pray. Patuloy po ako na manalangin po sa bawat sa atin. Let us come before the
the very throne of our Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit. Let's pray. Lord, salamat po dahil kahit di namin alam ang lahat, alam niyo po ang direksyon ng aming pong buhay. Sa gitna po ng pagkalito, ikaw po ang katiyakan. Turuan mo po kaming magtiwala kahit po sa gitna ng katahimikan. Dakilang Diyos, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, thank you. Salamat po sa paalala ngayong araw through this podcast, O Diyos. At lahat naman po kami, alam niyo po, ang bawat isa po sa amin na nasa marahil gitna ng mga crossroads of life, decision, tanong, at mga challenges, hamon, alalahanin sa aming buhay. Kaya po sa mga moments na hindi po namin alam ang gagawin, turuan niyo po kaming lumapit po sa inyo at magtiwala lamang. Amen. Kahit hindi po klaro, malabo ang direksyon, kahit masakit o nakakatakot, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, help us to choose obedience over fear, faith over convenience, and your will over our own desires. Yes, Lord. Katulad po ng istorya ni Joshua, ni Ruth, and even our Lord Jesus Christ. Yes, Lord. May we to be able to say, not my will, but yours be done. Amen. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Okay, sige po. Let us receive, reach out your hand before the Lord and let us receive the benediction. And now, brothers and sisters in Christ, as you face the crossroads of life, may God, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit remind us that you are not alone. Yes. May He give you peace in the midst of confusion, strength in times of weakness, and light even when the path is dark. May the love of the Father, the grace of Lord Jesus Christ, His Son, and the guidance, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Shalom, and may God lead you step by step. Amen. Amen. So, salamat. Thank you. Salamat po sa pakikinig dito po sa ating Global Harvest Goshen Ministry, Real Life Issues Podcast. Ng ating episode tonight ay yung crossroads sa gitna ng buhay. Anong gagawin mo? So, kaibigan, kapatid, kung nakatulong po sa iyo, nag-speak sa iyong heart itong ating pong podcast for tonight, share mo ito, share mo ito sa isang kaibigan, mahal na buhay, classmate mo, kapitbahay mo, ka-office mate mo, ka-Facebook mo, ka-TikTok mo, ka-Messenger mo, na nangangailangan din po ng ganitong mga podcast. Okay? So, dear, abangan nila ang episode 2. May episode 2 pa po tayo, Crossroads. Ano yung title? Crossroads. Pagod na pagod ka na. Pero, kailangan lumaban ka. Amen. Naku, feel ni Bet yung yung ating susunod na episode to ng ating Crossroads, Yes. Pagod na pagod ka na, pero kailangang lumaban. So, again, friends, brothers and sisters in Christ, we are your host, Pastor Edric. And Beth. Until next time, remember, when life gets real, God stays faithful. Shalom and God bless. Thank you. See you again. Thank you. God bless. Have a restful sleep. Yeah, salamat po. See you Amen. again. Kita-kits ulit po tayo tomorrow night. Love you all.